Kanya naman manood, di wag. Diba? So mag-share lang tayo ng konti, saka tap lang. Yan. Siguro sandali lang tayo because it's Friday night, diba? So, yan. Ano yung nangyari ngayon? So, tama tayo, no, dun sa mga pinagsasabi natin na itong mga nakaraang gabi regarding dun sa kung ano yung mangyayari na explanation ng mga congressman na nag-explain sila ngayon isa-isa sa mga constituents nila. May mga lumabas na mga videos na ang isa doon is yung isa sa mga congressman sa Caloocan, si Congresswoman Mitch Kahayon, and yung isang napanood ko si Congressman Suwan ba yun? Suwan sa 1st District of Cagayan de Oro. Although hindi ko totally naintindihan yung sinasabi niya kasi ang interview sa kanya doon ay ano pa to? In their own dialect. So, Bisaya. So, pero ang nakita natin doon, tama yung ating prediction, no? Na they will gonna go and talk to their constituents and they will explain their side, bakit sila bumoto doon sa impeachment against kay VP Sara. But on the other side, sabi ko nga, this is not the real issue. The impeachment is not the real issue. Pero nakatutuwa lang dahil kanya-kanyang paliwanagan ngayon ng mga mga congressman, 'di ba? Lalo na yung mga re-electionists, they seek the second term or a third term for the seat as a congressman, di ba? Ang isa sa di ba, ang narinig, ang sinasabi ko nung isang gabi sa kagabi during our live, sabi ko nga, dadaanin lang sa sympathy, tapos medyo emotional ka pag nagpaliwanag ka sa iyong mga constituents, and that's it. Your constituents will gonna listen to you, and sometimes yung siguro yung iba na medyo maawa, di ba? I don't know if that is effective yung sa sinabi kanina ni Congressman Suan doon sa isang radio station sa Cagayan de Oro, 'di ba? Parang ang sama ng mukha nung nung nag-i-interview kay Congressman kasi although hindi ko nga siya fully naintindihan, pero syempre kahit paano nakaintindi man tayo ng Bisaya, ng dialect nila. Parang sinasabi doon ni Congressman Suan ng 1st District of Cagayan de Oro. Ito sinasabi ko po kasi ito yung sample nung sinasabi ko nung mga nakaraang gabi na uli sila ay mag-explain sa kanilang mga constituents. Di ba, ang isa kong example is lang yan, cover court lang yan, di ba? Sa cover court, pag tiningnan niyo yung aking mga videos na yung mga live ko na kinakat-cut ko, so tingnan niyo lang, di ba? Sinabi ko doon na isang cover court lang ang katapat niyan. Mag-explain yung mga congressman na yan about dun sa position nila, why did they sign doon sa impeachment complaint, diba? Ba't kasama sila dun sa nag-endorse? So tama tayo, isang cover court lang yan. Si Mitch Kahayon, si Congressman Mitch Kahayon sa Caloocan, ganun ang ginawa, nasa cover court siya. Tapos ito namang si Congressman Suan sa Cagayan de Oro, medyo maganda yung atake niya kasi ang atake niya is he used social parang ang tawag dito yung sa radyo siya nagpa-interview siya. So nagpa-interview siya sa isang radio station, then nagdrama. Pareho sila nagdrama, 'di ba? Ang sabi nga sa Tagalog ni Congressman Suan siya daw ay inelect na sa kanyang posisyon dahil para maglingkod sa kanyang mga kababayan, di ba? Although iginagalang daw niya ang mga Duterte, pero papaano naman daw kapag may mga bumibisita sa kanyang opisina, di ba? Sabi niya na ay mga tao nagbisita sa akong opisina, di ba? Hindi po ako Bisaya, pero ini-imitate ko lang yung kanilang kung ano yung sinasabi. Na yung mga tao nagbisita sa aking opisina, parang nakiusap na pangpalit og tambal. Ang sinasabi nila, mahal daw ang tambal. Ibig sabihin ng tambal po yung gamot, 'di ba? Tapos kay Mitch Kahayon sa Caloocan ganun din, 'di ba? Kung nakikita nga natin, iisa lang yung script nun dalawa.
Although siguro dapat kumalat pa rin dito sa social media kung may alam po kayo ng mga videos ng inyong mga congressman na humarap na sa mga constituents niya at nagpapaliwanag na, ikalat natin sa social media at makikita nyo tama yung sinasabi ko, iisa lang ang script niyan, iba-iba lang na story ang gagawin nila. 'Di ba? Ang appeal to emotion, 'di ba? Ang sabi nga ng isang congressman ni Congressman Suwan is, nakakaawaan niya, walang pambili ng gamot. Anong gagawin ko? Mahal ang tambal, 'di ba? Mahal ang gamot. So alam naman daw niya na kapag hindi siya pumirma doon, hindi siya nakasama sa majority, papaano yung pondo? Ganon din ang sinabi ni Mitch Kahayon, 'di ba? Ni Congressman Mitch Kahayon. So sige nga, sabihin nyo sa mamamayan ngayon na walang kapalit yung pagpirma ninyo doon sa impeachment. Meron, 'di ba? Kaya lang may napansin kasi ako doon sa kanilang mga pinagsasabi at in-explain na ito ay palagi na po nating sinasabi dito kapag tayo ay nagla-live. Kung gusto pala nila na tumulong doon sa mga kababayan nila through kumbaga doon sa pambili ng gamot, pambigay ng ayuda, ba't hindi sila nag-apply sa DSWD? Diba? Gusto ko kasi tumakbo ganito. Ba't hindi ka nag-mayor? Hindi ka nag-governor? Ang may mali din kasi dito mga kababayan, kayo ding mga botante, tayo ding mga botante. Bakit? Lagi nating ina-expect si congressman mamimigay. Tandaan ninyo, sa konstitusyon, ang trabaho lang po ng isang congressman or legislator, either a congressman or senator, is to make laws, magpasa ng batas, gumawa ng batas. Kaya reklamo kayo dito na yan, ganyan, bla 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 si congressman dahil sa kaya pumoto dahil walang pondo, ganun. Kasi kayo din, nanghihingi din kayo ng pondo. 'Di ba? Nakakasanayan na natin yan na kapag hindi nagpapagawa ng cover court, ng waiting shed, ng kung ano-ano, mahinang congressman yan, wala yan, hindi nagpapagawa at hindi namimigay, wala. Sino sasisihin nyo? So, nag-take advantage lang sila dun sa sistema. Tinake advantage lang nila yung sistema So, tayo naman, kaya ang dapat sisihin dito, hindi kayo dapat magmarakulyo dito against sa mga congressman na yun. Bakit? For sure, kahit pag hindi pumirma yun at walang ibinigay ngayon, malamang hindi nyo rin iboboto yun. Bakit? Wala mo ako napala dyan kay congressman na yan Ganon ang utak ng mga botante. So, ang dapat nyo gawing, maging matured kayo sa pagboto at pag-elect ng mga politiko. Actually, nangyari na nga yan sa panahon ni Duterte. Diba? Yung DSWD na kahon na may ipinamibigay ng mga relief, usually bago siya umupo, nandun yung muka ni congressman, nandun yung muka ni governor. Pero nung siya ang naupo, tinanggal niya, nilagyan niya na talaga ng DSWD yung karton, yung kahon, na nandun yung mga bigas, nandun yung mga dilata, diba? Tapos ngayon, akala natin, ngayon bumabalik na naman ang pagiging buhaya nung mga yan dahil sa inyo rin. Kasi you're expecting from them na magbibigay sila ng ganito, magdi-deliver sila ng ganito. Wala kayong dapat i-expect sa congressman ninyo, kundi